Ang tapat na kaibigan. Sa isang bayan sa tabing ilog, may isang tuta na itinapon ng malupit na tao. Mahina, gutom, at halos wala ng buhay, sumabay sa agos ng ilog ang munting nilalang, tila isinuko na ng mundo. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, isang batang babae na may pusong busilak ang nakakita sa kanya. Walang pag-aalinlangan, niligtas niya ang aso mula sa bangis ng ilog at inuwi ito sa kanilang maliit na tahanan. Pinangalanan niya itong Bantay at sa bawat araw na lumilipas, lalo silang naging malapit sa isa't isa. Tinuruan niya si Bantay ng mga tricks, disiplina at pagsunod. Hindi nagtagal, sumali sila sa mga patimpalak at palarong pambayan at laging nagwawagi. Si Bantay ang naging bituin ng bayan at si Bantay ang naging anino ng babae. Ang kanilang samahan ay hindi matitinag, ngunit nagbago ang lahat nang ikasal ang babae sa isang lalaki. Naramdaman ni Bantay na may malamig na hangin sa tuwing kasama ang lalaki. Hindi ito natutuwa sa presensya niya. Palihim nitong kinaiinisan si Bantay, marahil dahil sa labis na pagmamahal na ibinibigay ng kanyang asawa sa aso. Dumating ang panahon na nagkaanak ang babae. Lalong naging masaya ang kanilang tahanan at si Bantay ay itinuring ding tagapangalaga ng sanggol. Hindi siya kailanman lumalayo sa tabi nito. Isang araw, iniwan ng mag-asawa ang kanilang sanggol kasama si Bantay habang sila ay namalengke. Walang kamalay-malay ang lahat, isang dambuhalang sawa ang gumapang papasok sa bahay. Inaamoy-amoy ang sanggol, handang lamunin ito. Ngunit mabilis na rumagasa si Bantay, walang takot na hinarap ang makamandag na kalaban. Naglaban sila sa gitna ng bahay, sugatan at halos mawala ng lakas si Bantay, ngunit nagtagumpay siya. Napaslang niya ang sawa na iligtas ang sanggol. Pagbalik ng mag-asawa, sinalubong sila ni Bantay sa daanan papasok ng bahay, sugatan at duguan, ngunit tila masaya, tila nais ipagsigawan ang kanyang katapangan. Ngunit sa galit at gulat ng lalaki, inakala nitong nilapa ni Bantay ang kanilang anak. Hindi ito nagtanong, hindi ito nag-isip. Kumuha ng matigas na kahoy at buong puwersa itong ipinalo kay Bantay. Tumilapon ang aso sa lupa, duguan at hindi na muling bumangon. Ngunit sa pagpasok nila sa bahay, tumambad ang natutulog na sanggol sa tabi ng walang buhay na sawa. Lahat ay nahulog sa katahimikan. Nalaman nila ang buong katotohanan. Bumalik ang lalaki sa labas. Ang aso wala ng buhay. Ang tanging iniwang alaala ay ang kanyang duguang katawan at ang kanyang walang kapantay na katapatan. Lumuha ang lalaki, lumuhod sa tabi ni Bantay at paulit-ulit na humingi ng tawad. Ngunit huli na ang lahat. Mula noon itinuturo ng bayan ang kwento ni Bantay, ang asong tapat at bayani. Isang paalala na huwag basta maghusga sa anyo at huwag maliitin ang katapatan ng isang nilalang na ang tanging hiling lang ay pagmamahal at pagtanggap.